Congratulations sa Gilas kasi tinambakan nila ng 41 points ang Guam. You know what time it is? Hands in. Magandang umpisa to para sa kampanya ng Gilas. Unahin natin yung mga pros. Number 1, obviously 41 points ang tambak natin sa kanila. Self-explanatory, isang buwan at 11 araw. Goods na goods yun. Kung ikaw si Coach Tim, di ka medyo namumula dyan. Namumula ka sa tuwa. Number 2, lahat ng players ng Gilas ay nakascore kontra sa Guam. So goods na goods to. Kasi from player 1 to player 12, lahat yan maaasahan mo. Lahat ready pumasok. Especially pagkalaban natin yung Guam kasi medyo kaya naman nila makapagsabayan ng konti. Pero nakita natin na as long as ma-play natin yung sistema natin, kaya nating tumagal. Number 3, I love the QMB addition. 6 points, 10 rebounds. I think he's gonna be more of a threat defensively than offensively. At yung kakulangan natin dati sa rebounding might be answered by QMB. So hopefully mag-prosper pa siya bilang isa sa ating mga defensive anchors. Kasi ngayon wala pa si Kai. Pero pag dumating na si Kai and QMB, would be the future at magandang samahan sila ni EJ Edu and Junmar if Junmar still gonna keep going. Punta naman tayo dun sa mga medyo pangit na nangyari. Number 1, pangit pa rin tayo magsimula ng game. Ending ng first quarter, all 17 yung score. Posible na dahil dun sa naunang rotation ni Coach Tim, medyo hindi pa nagkakaamuyan o medyo na-overwhelm ba tayo o medyo minamalas lang tayo sa mga tira natin, hindi tayo sure. But this has already happened before. Tandaan natin that Guam is one of the lower ranked teams dito sa ating tournament. So dapat una pa lang ma-assert na nila yung kanilang dominance because when they face New Zealand and Australia, if we start slow against them, we're heavily gonna be punished. Pangalawa, AJ Edu struggles on post defense with players or bigs that are more physical than him. Ang nakikita ko kay AJ Edu, yung kalakasan niya is yung mag-aabang siya nung sasabayan niya. So kumbaga pag nakabuelo yung player, si AJ Edu tatalon lang siya. Tapos malaki na yung chance na either masupal niya or makontest niya na maayos. Pero pagdating dun sa post defense, there were a number of times na si Wesley, yung big man ng Guam, medyo kinakain siya sa loob. I think that was around 4 or 5 times na nakascore sa poste itong si Wesley. Maganda naman yung naging adjustment nila towards the second half. But he can't let his guard down, especially with other competitors as well. Kasi baka may mga mas malalaki, mas malalakas pa sa kanya in the future. He needs to establish his ground in the future games. Para hindi siya basta-basta mauga ng kalaban. Siguro yun lang. Mas maraming pros syempre kesa sa con sa laban na to. Hopefully this means good para sa bansang Pilipinas at para sa Gilas. Susuportahan natin sila sa susunod din ng laban, which is dito sa Pilipinas at sa Ateneo gaganapin.